di nagsasayang lang po tayo ng pera. Magandang umaga mga ka-growers, si Alfredo po muli ito. Nandito po muli ako sa Sky Farm. Binalikan po namin after 1 week kung ano ang nangyayari dito sa aming tanim sa Sky Farm. Presently, ito po ang sitwasyon ng Sky Farm. Ito po yung third batch na tinanim namin. Yan. So, ang akin pong napansin dito, dapat tayo na magsiset ng cleaning ng ating nets dahil nagkakamero po siya ng mga alikabok para po dito sa Sky Farm, nasa 4th floor po kami. Siyempre, siguro po, mataas po ang pollution. Nagkakameron po, nababarahan po ang ating mga nets. So, ang kailangan po natin dito ay i-power spray lang. It won't take long para gawin po natin ang pagka-power spray para lang po magkameron ng magandang sirkulasyon ang ating greenhouse. Meron po man tayong circulating fan. Tapos, hindi po pumapasok o lumalabas ang mga hangin dito sa ating mga nets, wala din po magiging kwenta. Magiging mainit din po pag nag-shut off yung ating circulating fan. Kaya po kailangan atin pong nililinis ang ating side nets. Gawin po natin ito na regular para hindi po tayo makaranas ng mga problema. Malalaman po natin marumi ang ating shade net dahil pag in-spray po natin, meron po siyang mga maputik na kulay na lumalabas. So, nagpapalinis po ako dito ngayon sa Sky Farm ng ating mga shade nets to make sure that the circulation of the air inside is really functioning. So, yun lang po ang aking masasabi dahil marami po tayong problema na nai-encounter ngayon lalo na sa panahon ng tag-init, na doon po na umiinit ang ating tubig. Ang tubig po natin sa ating NFT, dito po, we have to make sure na ang tubig po natin dito is palaging malamig. Hindi po pwede yung lukewarm. Kasi kung mag-lukewarm po, ang kalalabasan po noon ay maluluto po ang ating mga ugat ng ating lettuce. Pag naluto po yung ugat, mapapansin po natin, una, nagiging brown. Nagiging brown po ito pong mga ugat. Nagiging brown. Ito po kasi lumot ito eh. Hahanap lang po tayo nung medyo malinaw-linaw na walang lumot. So, dapat po maputi ang ating mga ugat. Yan, ganito po. Dapat maputi pong ganyan ang ating mga ugat. Pag ito pong mga ugat na ito, nagkameron po ng naluto dahil sa init, ang una pong maapektuhan dyan ay ito. Kasi mamamatay po yung roots. Depende po sa tagal nang siya ay napababad sa mainit na tubig. Hindi po naman sinasabing mainit na kumukulo. Lukewarm po. Lukewarm. Parang 32 degrees po yon. Ngayon, kunwari, nakalingat kayo, 3 oras. Ano po yung naapektuhan dun sa 3 oras? Kung ano po yung naapektuhan, siya din pong maapektuhan dito. Ngayon, pag ibinalik po ninyo yung tamang temperature, meron pong buhay na natitirang ugat. Hindi naman po mamamatay lahat yan eh. So, maaring ito po ay magdilaw yung dahon. Dito po ay magbiberde. Ipapakita po namin yan sa susunod namin vlog kasi meron po kaming napuntahan
na farm na nagkameron po ng halos madilaw ito. Pero iba po ang cost nun dahil po yun sa init ng tubig. Kaya kailangan po natin na ang tubig natin ay mapanatili po natin nasa tama pong parameter. Ang isa po pong nangyayari dyan na naging nakita kong problema dahil po tag-init ngayon. Ano po man ang ilagay ninyo? Ano po man ang ilagay nyo sa inyong reservoir? Hindi po mapuproteksyonan yan kung mainit. Ang nilalagay po doon ay, sabihin natin, marami po kasing pwedeng ilagay eh. Pwedeng hydrogen peroxide para ma-increase po yung ating dissolved oxygen. Yung iba po, meron pong inilalagay na galing po sa ibang influencer na sabi magaling. Paano magiging magaling ang isang bagay kung ang tubig mo'y mainit na? Yun po ang problema, yung init po ng tubig. Yun pong inilalagay na sinasabi nila na para proteksyonan yung ugat, okay po yun. Kung malamig ang tubig, take note po, kung malamig po ang tubig. Pero kung mainit-init ang ating tubig, paano po natin mapapanatiling epektibo yung ating nilalagay? Eh di nagsasayang lang po tayo ng pera. Ano pan po ang ilagay natin sa ating reservoir at mainit ang dumadaloy na nutrient solution sa ating NFT, hindi po magtatagumpay yun kahit pa anong galing po nung sinasabi na yun. Kung anumang antay-antay yun, hindi po magiging epektibo. Tayo lang po, minsan may nakausap po ako, kasi magaling daw doon. Kung magaling, dapat walang madilaw. Dito po sa Sky, wala po kami nilalagay dito na kung ano sa reservoir. Kundi, pinananatili po namin ang malamig na temperatura ng aming nutrient solution. Padalawa, ano pong failure? Hindi po magiging epektibo ang ating nutrient solution kung init po ang ating tubig. Take note, pag sinabi ko pong mainit, hindi po kumukulo. Mainit-init lang po yon, lukewarm. So, hindi po magiging maganda ang tubo ng ating litsugas. Kung ano, kaya ang isa pong susi para sa lahat, malamig po ang ating tubig. Hindi po chilled. Hindi po kailangan yung chilled. May nagsabi po sa akin, kailangan ko bubahon lagyan ng yelo. Kasi ang ginagawa ko, lalagyan ko ng yelo. Pag nilagyan mo, abrupt change of temperature will affect your plants. Hindi po siya magiging uniform in size. Yun po yun. Kasi malamig. Mamaya, iinit. Malamig. Iinit. Yung iba naman po, gumagamit po ng cooler. Matako nga po sa kuryente ang ating mga coolers. Marami naman pong pwedeng gamitin na hindi po ganon. Ang importante po, una, tubig. Padalawa po, yung temperature ng ating environment sa loob ng greenhouse. Sa temperature po ng ating greenhouse, meron po tayong misting, merong fogging, meron pong circulating fan, may exhaust fan, may power spray. Marami pong paraan para palamigin ang temperature ng ating environment sa loob ng greenhouse. Pero ang nakakaligtaan po, gaya po ng sinasabi ko ngayon, yung temperature po ng tubig sa ating mga pipes. Kaya isa pong paalala, checkin po muna ang tubig ng ating pipes para makasigurado tayo. Wala po tayong ilalagay na kung ano. Ito po, isa pong patunayan na wala po kaming nilalagay na kung ano-anong bagay. Kahit po hydrogen peroxide, hindi po namin nilalagyan yan para magkameron ng magandang dissolved oxygen dahil naglagay na po kami ng para sa dissolved oxygen. Amin pong sinolusyonan na yon. So, ito po pagmasdan ninyo. Mula po dito, kung nagkameron po ng pagkakaiba
ang aming growth ng lettuce. I-check din po ninyo ang inyong hygrometer. Yan po. Isa pong magandang paraan yan para malaman natin kung ano po ang temperature sa loob. Yan. So kung ma-check po natin yan, wala po tayong magiging problema. Ako lang po, sa dami po ng message na natatanggap ko tungkol po sa problema dahil mainit ngayon, gusto ko pong puntahan kayo isa-isa para maibahagi ko po sa inyo ng personal yung aking mga sasabihin. Pero napakalalayo po ninyo. Humihingi po ako ng paumanhin, hindi ko po kaya kayo lahat puntahan. Doon po sa kaya kong puntahan, pupuntahan ko po kayo kung kayo'y malapit. Yun po ang aking magiging tugon sa inyong mga tinatanong sa akin. Pero kung masusunod po ninyo, simple lang po yung sinasabi ko. I-check po muna nyo sa umaga ang flow ng inyong tubig. Padalawa, i-check po yung temperature. I-check po ang temperature po inside the greenhouse. Wala po tayong problema. Magkakameron po tayo ng magandang ani. Hindi ko po sinasabing magaling kami. Hindi ko po, wala pong ganon. Ang sinasabi ko lang po, meron po kaming magandang tubo o lago ng aming lettuce na pare-pareho po kung ating gagawin po yung tungkol po sa tubig. Wala pong nilalagay. So, simple ho, wala akong pagod. Tsaka, lagi ho niyong pupuntahan kung pwede na bisitahin ang inyong lettuce doon po sa oras ng mainit. Kung kayo po pumasok sa inyong greenhouse, hindi po kayo tumagal, paano pa po yung lechugas? Paano siya tatagal? Hindi po siya magsusurvive. Yun po ang isang palatandaan. Kung kayo po hindi makakapagmerienda sa loob ng inyong greenhouse, ibig sabihin po, mainit yun. Kung wala kayong nararamdaman na hangin na pumapasok sa inyong greenhouse, ibig sabihin po nun, baka po marumi na ang inyong side nets. Kaya dapat pong linisin ng power spray. Hindi naman po katagalan ang maglinis nun. Madali lang po. Akin pong ipakikita sa inyo na ini-spray po namin ito. At makikita po nyo, tumutulo yung mga alikabok na naging putik na. Babalik po tayo pagkaraan ng 1 minuto. Nagbabalik po kami. Ito po, nag-i-spray po kami ng aming side net. Makikita po natin na pag marumi, magba-brown. Magba-brown po yung ating ini-spray. Yan po. Tutulo po, yun po, para pong maputik na lugar. Ibig sabihin po, nababarahan po yung ating side nets. Yun po. Kaya dapat po, mapanatili natin na malinis ang ating side nets para pumasok po ang hangin at magkameron ng magandang sirkulasyon. Yan po ang isa sa mga aktibidades o dapat natin gawin sa ating loob ng greenhouse. Huwag po natin panatiliin na madumi ito dahil wala pong sirkulasyon. Tayo man po, kung madumi ang ating bahay, hindi rin po tayo tatagal. Ito pa kaya pong lechuga. Yan. Ganito po kami maglinis. Kaya ito po ay ugaliin natin na regular ang ating paglilinis. Yan po, nagba-brown. Yan. Hindi naman po masisira ang mga dahon ng lettuce natin kung tama ang ating pag-i-spray. Yan po, oh. Yan, kita nyo kung gaano po dumi. Yun, ito po, hanggang sa baba po, dapat po nating linisin. Ayan po, makikita po natin na nagkukulay, putik po ang ating mga side nets. Kaya kung malinis po yan, wala po tayong magiging problema sa ating cultivation. Yan. Ito po kasama lang dun sa ating mga dagdag kaalaman na natutunan po sa ating karanasan. Kaya po dinadagdag natin, ibinabahagi natin sa ating mga grower
ang ganitong paraan ng paglilinis sa loob ng greenhouse. Hindi lang po pipes ang nililinis, dapat po nililinis din po ang mga side nets. Ulitin ko po, para po magkameron ng magandang sirkulasyon ang ating kapaligiran sa loob ng greenhouse. Makikita po natin ang pagkakaiba ng ganitong practice sa ating pagpapalaki ng ating lettuce. Yan po, ganyan. Ganyan lang po kasimple. Hindi lang po namin tanghali na dito sa 4th floor. Baka po kasi may tamaan kami na naglalakad. Magalit naman po sa amin. Baka sabihin sila'y nakaligo na, paliliguan pa uli. So, yan po, yan. Yan, nakikita po nyo kung gaano kaputik. Yung umaagos. Yan. Yan po, yan. Yan ang sinasabi ko na dapat nating nahuhugas. Nababarahan ang ating mga side nets. Yan. Yan na po. So, yan lang po ang ibabahagi namin for the day. At doon po sa mga nagtatanong sa mga problema, isa po ito para mapigilan natin yung pagdidilaw ng ating mga dahon ng litsugas. Isa po yan. Kung malilinis po natin ganyan, maganda po ang hangin. Yan. Hindi po sapat kasi yung aming circulating fan. Magbibigay ng hangin, pag namatay, wala na. Iinit na po uli sa loob. Ayun po, napaka-dumi. Oh. So, hanggang dito na lamang po. At sana po maayos po natin ang ating mga greenhouse para po magkameron tayo ng magandang ani. Hindi po ito sakit, hindi po ito problema, kundi dahil lang po sa mainit na tubig ang dahilan. So, hanggang sa susunod po, ipakikita naman po namin sa inyo yung tungkol po doon sa nagkakaroon ng trips ngayon, kung ano ang nangyayari. Kung magsasabay po ang trips, tapos mainit pa ang tubig, lalo pong napaka-problemado tayo. So, hanggang sa muli po, ako po si Alfrea ng Alfrea Hydroponics. Nagpapaalam muna po kami dahil medyo malaki-laki pa ng konti ang aming lilinisin dito. Paalam po at magandang umaga. Grow fresh, grow smart, grow with Alfrea. For your inquiries, you may call or message Sir Fernando Algozo Alfrea. Like, share, and follow us Facebook.